Piling ko po lahat na tumayo upang magbigay galang sa salita ng Diyos na dadali natin maaral at ang beloved preacher, Mark Noel. Palakpakan po natin mahal na Panginoon. Praise the Lord. Bless you po, beloved publisher, beloved Brother Ray. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakila at mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa mga unang bunga panalangin ng mahal na Pastor, mahal na Panginoon, narito po kami, nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, O Diyos, sa iyong walang hanggang kabutihan, kagandahang loob sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Sa patuloy na iyong pinaparanas, na iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin, sa paglangis mo, Diyos, sa mga naging unang bahagi ng aming pagpupuri at pagsamba sa iyo sa mga gahapong ito. Maraming salamat dahil alam namin nakaabot dyan sa langit aming mga panalangin pagsamba. At maraming salamat po higit sa iyong napakatamis at banal na presensya at ibayan na ikaw ay aming kapiling, mahal na Panginoon, sa hapong ito. At narito kami sa pakikinig at pag-aaral lang yung mga banal na salita. Minsan papatawarin mo po kami. Lalo na po ang iyong abang lingkod sa lahat ng aming pagkukulang, pagkakasala. Forgive our sins, O God. Pagpalay mo kaming muli, O Diyos, sa pamamagitan ng iyong mga banal na salita. Transform our heart, renew our minds through your words as aming sinasaway. Ano magawa ng kaaway, di mo sa pambilib and doubts, distraction, cast out in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Praise the Lord. Makabalik po tayo mga minamahal sa ating mga upuan. Bago tayo tuloy magpatuloy, we give the highest praise, glory and honor, thanksgiving and majesty to our loving Savior, our dearest Jesus Christ, the King of Kings, the Lord of Lords, the Almighty God, the everlasting Father. And we always remember the blessed preachings and teachings of our dearly beloved parents in the Lord. Praise God. Greetings and respect to all beloved children, all beloved Almeida family. Praise the Lord po. Sa ating mga live webcast viewers all over the world, pagpalain po kayo ng ating mahal na Panginoon. At sa magandang hapon po sa ating beloved ordained preacher, sa lahat ng kanyang mga mahal sa buhay, sa lahat po ng kapwa manggagawa, sa lahat ng ginagamit sa banal na ubasan ng ating mahal na Panginoon, at sa inyong lahat mga minamahal na mainit na nagdilingkod sa Diyos. Buhay na palakpak mga minamahal, malakas na palakpak para sa ating napakabait na Diyos. Praise God. Tayo po'y mag-aral na po mga minamahal ng mga banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Ihanda po natin ang ating mga puso at kaisipan, maging ating Biblia. Ating pong topic sa hapong ito, Signs of the Coming of the Lord. Sa Tagalog, mga palatandaan sa napakalapit na pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Dapat aware po tayo dyan as a Christian, mga minamahal, para lagi nating nababantayan ang ating pamumuhay, ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kindly po, basahin po natin ang ating mga pambungad na talata. Matthew chapter 24 verses 1 and 2. Ibasa po. Sa aklat ng Mateo, Kabanata 24, talatay 1, 2. At lumabas si Jesus sa templo at payaon sa kanyang lakad at nagsilapit sa kanyang mga alagad upang sa kanya ipamalas ang mga gusali ng templo. Datapad siya yung sumagot at sa kanila sinabi, hindi ba ninyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanan sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabaksak. Amen. Palakpakan po natin ang banal na salita ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang Diyos ang siya magpapala ng kanyang banal na salita. Namnamin po natin yung talata, mga minamahal, dahil itong mga talatang ito'y nagaganap po ngayon sa ating mundo. Baka bulay-bulayin natin. Sabi ng English, and Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him to show him the buildings of the temple. And Jesus said unto them, see ye not all these things? Verily I say unto you,
These shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. Pag inisip natin mga minamahal, sa papaanong paraan lamang pwedeng magunaw ang matataas na gusali, ang mga matataas na bundok, maalis sa kanilang kinalalagyan, madudurog, walang bato na mga iiwan na nakapatong sa kapwa bato. At ano po ang ipinapakita ng ating panahon na ngayon? Yung pong malalakas na lindol. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Isa yan sa mga palatandaan na napakalapit na pong babalik ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, yung mga nagaganap na lindol na yan, akala ng mga tao sa sanlibutan, natural disaster lang. Kaya nga, bagamat nakikita nila, sunod-sunod ang mga lindol, ang mga delubyo, ang mga sakuna na gawa ng kalikasan, ang iniisip ng tao, natural lang yan. Normal lang yan. Kaya ang ginagawa ng mga tao, patuloy sa pagkakasala. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Pero kung Kristiyano ka, alam mo ang salita ng Diyos, alam mo na yung mga nangyayaring yan ay palatandaan ng napakalapit na pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Kaya't ang iyong pamumuhay ay gagawin mong matuwid at magpapakabanal ka pa. Everybody say, Amen? Hindi naman tayo gaya ng tao sa libutan na ang iniisip, natural disaster lang yan. Kaya sila patuloy sa pagkakasala, paggawa ng mga kasamaan. Tayo nga po mga minamahal, alam natin yan. Malinaw naman po sa Biblia yan, na isa yan sa mga palatandaan sa napakalapit na pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Nakaraang mga linggo lumipas, magkakasunod na lindol ay yumanig sa Venezuela. 7.2 magnitude, sinundan agad ng 7.5 magnitude. Hindi po yan biro, mga minamahal. Dito nga lang, pag lumilindol sa Pilipinas, magnitude 6, magnitude 5, marami nang nasisira, mga minamahal. How much more? Magnitude 7.2 at 7.5, mga minamahal. Malakas yan. Everybody say amen? Kaya nga grabe yung damage sa lugar ng Venezuela kung kayo po ay nanonood ng mga balita. Libo-libo ang nangamatay. Maraming mga property, mga negosyo, mga minamahal establishmento nawasak, milyong-milyong halaga ang nawala, mga minamahal. At hanggang sa mga oras na ito, napakadami pang nawawala at hindi pa nakikita. Everybody say amen? Kaya nga bilang mga Kristiyano, mga minamahal, hindi na tayo nasosorpresa. Sa mga nangyayaring iyan, mga minamahal, hindi na tayo nagugulat. Pero hindi tayo natutuwa sa nangyayari, mga minamahal. Dahil nakakalungkot ang mga pangyayaring iyan. Subalit, mga minamahal, bilang mga anak ng Diyos, alam natin, yan po ay nakasulat na sa Biblia. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. At kung yan ay nakasulat sa Biblia, yan ay magaganap at magaganap po yan, mga minamahal. Kaya nga nangyayari sa panahon natin ngayon, yung mga kapahamakan, nakasulat ka sa Biblia, nagaganap po mga minamahal. Yung mga pangako ng Diyos, magaganap din yan sa buhay natin. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Hindi puro nakakatakot na bagay. Hindi puro kapahamakan, dilubyo, ang ipaparanas ng Diyos dito sa mundo. Ipaparanas din ng Diyos yung mga pangako niya, yung mga pagpapala sa kanyang mga anak na tapat na naglilingkod. Palakpakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga bilang mga anak ng Diyos, mga minamahal, hindi dapat tayo nag-aalala. At dapat natin gawin, mga minamahal, ay lalo pong magpakainit sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Everybody say amen? Lalo magpakainit. Dahil lahat ng mga bagay na yan ay dapat mangyari, mga minamahal, para ma-fulfill yung propesiya ng salita ng Diyos. Everybody say amen?
Dapat mangyari po yan. Kaya hindi tayo dapat mag-alala. Ngunit bagamat kung yan man ay ipahintulot ng Diyos na maganap, habang andito pa tayo sa lupa, mga minamahal, pahintulot man yan ng mahal na Panginoon na mangyari ang mga dilubyo sa kuna, at tayo pa narito pa sa lupa, mga minamahal, hindi tayo dapat matakot ni mag-alala, mga minamahal. Alam niyo kung bakit? Dahil kung ipahintulot man ng Diyos ang mga bagay na yan, hindi yan para sa atin. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Hindi yan para sa atin. Para yan sa mga taong hindi pa naglilingkod sa mahal na Panginoon. Wake up call sa kanila para sila po ay lumapit at maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen? Na hindi yan magkakaroon ng kapangyarihan sa atin. Gaano man kalakas yung lindol, gaano man kalakas yung kung ano mang mga pwedeng sakuna, mga minamahal na dumating sa mundong ito, hindi yan magkakaroon ng kapangyarihan sa mga anak ng Diyos na matuwid na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen? Napakahalaga ng matuwid. Napakahalaga ng isang Kristiyano na nabubuhay ng matuwid. Everybody say amen. Ano man ang mangyari sa mundong ito, ano mang aksidente ang biglang dumating, kapag matuwid kang anak ng Diyos, hindi ka ipapahamak ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, mayroong napapansin yung mga eksperto sa Manila Trench. Yung mga ekspertong nagmamonitor ng mga volcano, eruption, ng mga earthquakes dito sa Pilipinas, mayroon silang napapansin, mga minamahal. Mayroong gumagalaw sa ilalim, nag-uumpugan. At sa kanilang pag-aaral, kapag ito ay nagtuloy-tuloy at lumala, it will cause an earthquake, mga minamahal, na ang lakas po ay magnitude 9.2. Sa Venezuela, ang tumama doon magnitude 7.2 at sinundan ng 7.5. Grabe, napulbos ang mga gusali, nakakatabunan ng mga tao, nangamatay, libo-libo, daang libo, mga minamahal. Pero ayon sa eksperto, mga minamahal, na nag-aaral, nagmamonitor ng volcano eruption at earthquakes dito sa Pilipinas, mayroong silang nakikitang gumagalaw at pag ito'y lumala at hindi napigilan, hindi nanahimik, ito'y magkukos ng magnitude 9.2 na earthquakes. Imagine that. Gaano yan kalakas, mga minamahal? Yan na yung sinasabi palagi sa balita na the big one. Everybody say amen? So yan yung sinasabi ng Biblia. Na walang bato na maiiwan na nakapatong sa kapwa bato na matitirang nakatayo. Everybody say amen. Pero siyempre, mga minamahal, as a Christian, as a believer of the gospel, isang Kristiyano kang matuwid ka naglilingkod sa mahal na Panginoon. Kung paintulot man ng Diyos yan na mangyari dito sa ating bansa, wala na po tayo. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Kinuha na tayo ng Diyos sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kukunin niya yung mga Kristiyanong naglilingkod ng tapat. Mga minamahal. Dahil pangako yan ng mahal na Panginoon sa kanyang mga tapat na anak. Everybody say amen. Kaya dito pa lamang sa lupa, mga minamahal, sa mga ganapang nangyayari sa mundo natin ngayon, alam natin kung ano yung dapat nating i-priority. Everybody say, praise the Lord. Kasi yung mga nangyayari po ngayon sa ating mundo ay pangungusap para din sa atin. Na para malaman natin, mga minamahal, kung sino yung dapat nating i-priority at kung ano yung dapat nating i-priority. Everybody say, amen. Huwag nating mahalin ang sanlibutan. Ang sabi ng Biblia,
Dahil ang lahat ng mga bagay dito, temporal. Lahat yan kukupas. Ang mga tao nagmamahal sa mga bagay na mayroon dito sa sanlibutan, kasama silang kukupas ng mga bagay na yan. Ito sabi ng Biblia, nakikita mo na, terrible na nangyayari sa iyong paligid, ano pa ang iyong prioridad ngayon? Siyempre, wala nang iba. Ang iyong relasyon sa Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Wala ka